opinion. Yes, ma'am. It's So my opinion. this is not factual. Yes, So ma'am. you cannot prove itong statement mo na walang utos galing sa taas. Yes, ma'am. Ang sinasabi ko nga po ay paulit-ulit, kanina pa po, ay opinion po lamang ito. Kahit po ako nagbablog po, laging nagre-react lamang po ako sa balita ng mainstream at sinasabi ko pong ito'y aking opinion. Sa periodismo, hindi po pwedeng sabihing opinion lamang. Maraming magagalit na mga editorial writer at saka mga kolumnista kasi ang opinion ay batay po sa empirical na datos. Hindi papasa sa thesis defense ang estudyante na magsasabi na ito ay opinion ko lamang, galangin po ninyo yung opinion ko. Maling-mali po na ang datos ay isasantabi para lang maglahad ng opinion para makapag-chase ng clout at makapag-chase ng viewers. Salamat! Pero ang tanong ko po, ibig po bang sabihin nun, bawal na magbigay ng opinion sa social media? Hindi bawal pero mali. Mali ang magbigay ng opinion? Kung hindi batay sa datos. Ganon kasimple, mali. Ganon siya kamali. Kasi maraming malalasong isipan kapag ang opinion ay hindi batay sa katotohanan. Hindi bawal, mali. Salamat. Kaya dito mahalaga yung proseso, yung vetting na tinatawag. Kasi kapag ka may fresh set of eyes na editor na titingin nito, makikita ang kakulangan. Salamat. Parang masyadong mainit ang ulo ni Sir sa salitang daw. Pero hindi po ba gumagamit din ng mainstream media ng ganyan? In English lang, alleged. Kaya nga ho, di ba, ang tawag nila kay Pastor Kibuloy, alleged rapist? Alleged. Hindi napatunayan. Hindi, wala pang conviction. And yet, yun ang sinasabi. Pero galit na galit tayo pag ang mga social media nagsabing daw o nagtanong. Naalala ninyo, kinuntem si Lorraine Badoy at si Ka Eric dahil nagtanong lang sila, totoo ba ito ang budget mo, Speaker Romualdez? Hindi daw ang ibig sabihin nun. Si Kibuloy inakusahan. Walang daw doon. Factual yun. Naakusado. Anong daw? Anong di umano? Walang di umano. Walang daw. Tunay na akusado. Yun ang ibig sabihin ng alleged. Lahat ng side. Mabilis naman maibago kung sakaling nagkamali ang social media. May mga pagkakataon na ang mga social media influencer ay pinagpipilitang mali ang isang mali, hindi binubura at pinagpipilitang tama sila. At dito, makikita natin ang isang willful ignorance din with regard to how the media work. Ang mga social news media organizations, yung mga may Facebook, may Twitter, etc., mabilisan din yung pag-correct, lalo na kung kinakailangan ito. Siguro yung tinutukoy mo, yung mga magazine at mga dyaryo na kinabukasan pa o sa isang linggo pa makakapag-issue ng erratum. Isang salita lang, iba ang gatekeeping sa censorship. We go for gatekeeping. Salamat. Ang sinabi ko, mas matindi sa mainstream media. Bakit? Ni-report ninyo. Sino ang nag-edit? Kayo ho ba? Hindi. Ang nag-edit, newsroom. Pag may mali, may problema tayo doon. Bakit? Sisisihin, di ba, yung nag-report. Di ba, ganun naman na nangyari, nasisisihin nagre-report. Kaya nga ako, paulit-ulit ko rin sinasabi, huwag natin sisihin ng reporter, cameraman. Dahil wala naman po silang kinalaman doon sa final na news. Ang problema, hindi nila alam kung sino ang nag-edit ng news. Hindi ganyan ang proseso ng editing. Ang editing, ginagawa yan habang ang reporter nasa tabi niyan. So, hindi po pwedeng yung editor ang masusunod kung anong gusto niya. At ang editing, may layers yan. Umpisa pa lang, meron ng editor na nagpapatakbo ng tropa ng reporters. Sumasagot sa editor yan. Yung editor na yun, may isa pang susunod na editor uli. Meron pa uli. Ha? Pero lahat yan, ginagawa habang nahandoon yung lahat ng tao yun.